Update sa pinapagawang bahay. Ngayon nga ay naisipan na ni Papa Alden na pinturahan itong ating grills. Nung una nga ay yung parang primer yata yung pula. Tapos yan na yung pinakapintura niya ngayong kulay puti. Tapos magpapalagay na rin kami ng sliding window. Bali, ito lang munang nasa harapan dahil nga pasok talaga nung bumabagyo daw, talagang basang-basa nung hangin. Kasi 'di ba yung last na bagyo is malakas yung hangin. So, pasok na pasok yung tubig. So, ngayon ay naisipan namin na palagyan na ng bintana itong harapan lang natin dahil doon pa lang kasya yung budget natin. So, nasa around 4,500 ang isang sliding window and reflective na siya guys, yung parang salamin sa labas. Hindi kita sa loob ng bahay, ganon. Tapos, pinasukatan niya na to and nung hapon ay naikabit din. So, ayan, nakita nyo, salamin siya. Ang nangyari, dito sa harapan, di ba may bintana na kami dyan dati. Sa side na yan, sa kwarto namin, yung kulay itim. So, pinatanggal namin yun para dito sa harapan is pare-pareho na reflective yung bintana. And then, so dito sa kwarto na to ng dalawang babae, nating anak, hindi magkapareho yung bintana kasi dun sa kabilang side niya is kulay itim. So, pinatanggal natin yan para naman sa harapan ng bahay pare-pareho, magandang tingnan. So, yung tinanggal dyan guys, ay kinakabit na nila yung bago. Yung tinanggal dun guys, inilagay dun sa bedroom namin ng mag-asawa. So, ayan, ito na yung ating pagkakabit ng mga salamin. Bali, ang tagal na nga, ang tagal na ngang napaplano yan pero lagi napupurnada. So, ngayon, before tayo umuwi, pinalagyan na natin ng bintana. Medyo nahirapan pala sa paglalagay yata ng yung, ano ba tawag doon? Sealant. Kasi di ba may grills na tayo, nauna yung grills. Pero ayos lang naman. 4-5 ang isang piraso. So, mahal na talaga lahat ngayon guys. So, pina-estimate ko nga yan lahat kung papalagyan ko daw. Libre niya na daw yung mga bintana na maliliit. Kasi nasa 10 lahat guys ang bintana ng bahay na yan. So, 27,000. Eh, di ba may dalawang bintana na tayo dati? So, ang babayaran ko na lang 27,000 dun sa ilang natira pa. 7 pieces nga ba? Basta may dalawang maliit tapos malalaki na yung lahat. So, yung kwarto na lang ni Kel at saka yung sa kusina na 3 piraso ang wala pang bintana. Bali 5. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. Oo, 5 pa guys. So, magkano pa yun? Lagpas 10,000 pa. Dito nga pala si Ella exam ngayon. So, ayan. Kaya minsan, alam nyo, naisipan ko talaga na sa Pilipinas na lang ako din diskarte. Tapos si Papa Alden na magtatrabaho kasi ayan, alam mo, hindi naman kasi bata pa naman siya, 3 years old pa lang. Pero alam mo yun, parang iniisip ko, yung alaga ko kasi dito, grabe, natuturoan ko maigi, ganyan-ganyan. Tapos yung anak ko hindi ko maturukan. Isa yan sa mga naiisip ko kung bakit gusto kong umuwi at magturo sa mga anak ko sa pag-aaral. Hindi pa siya marunong. Puro laro pa naman kasi talaga. Pero sa bagay, di ba tayo naman noon Kaso iba naman ang panahon noon Parang kinder ako 6 years old ako bago ako nag-aral. Tapos 7 years old ako nung nag-grade 1 ako. Ngayon kasi masyado ng advance nung kahit 3 years old pwede mo na ipasok sa nursery, pwede na mag-aral. May mga 3 years old na nakabasa na, 4 years old, 5 years old nakakabasa na. So parang, alam mo yun, challenge ka na yung anak mo late. Parang ano ba yan? Kasi 'di ba si Jillian noon, hirap na hirap ako kung nanonood kayo sa akin dati nung unang uwi ko nung nakuha ko si Jillian. Hindi talaga siya marunong magbasa. 7 years old na siya, grade 1 na siya. So, nasa last section siya. Tapos, yun, ang hirap. Kaya, iniisip ko ngayon, sabi ko, naku, baka si Ella, ganito na naman. So, parang, alam mo yun, parang, wag na kaya akong bumalik, turuan ko muna si Ella, maliit pa siya. Bata pa naman ako, pwede pa ako mag-abroad. Parang ganun yung iniisip ko na turuan ko muna sila, na lumaki-laki muna sila ng kaunti bago ako mag-abroad ulit, ganyan. Kasi pag nakikita ko na ganito, yan hindi siya makasagot ba? Tapos mali-mali yung sinusulat niya, ganyan. Parang nakukonsensya ako. Alam mo yun? Kaya kung wag nang bumalik, no? Tapos ganyan, si Alden na lang muna magtrabaho. Tapos ako, diskarte lang muna. Wala naman na kaming utang. Oo, wala kami masyadong ipon. Pero napagawa naman namin yung bahay. Tapos, parang problema lang namin araw-araw, pangkain. Tsaka wala pa naman akong college. Kaya yun. Yun yung iniisip ko, pasensya na. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin. Kung ako'y babalik ba o hindi. Ayan.
Tsaka ano guys, parang madadagdagan yung alaga ko dito kasi yung amo ko parang buntis kasi nga sinasabi palagi ng alaga ko na daw, may laman nga daw yung tiyan ng nanay niya. Sabi niya may baby daw. Sabi ko, naku, ito na nga. Tsaka halata ko naman kasi sabay kami niyan magkaroon hindi na siya nagkakaroon ngayon, ganyan. So sabi ko, naku, buntis talaga. Alam mo yon. So alam ko naman, nararamdaman ko. Alam mo yung girl's instinct. Kaya iniisip ko rin yung pagod ba na aabutin ko dito. Lalo na pag nagkaroon ng anak. Tapos may maliit ka pa na. Hatid sundo mo yan. Kalong mo yung baby. Alam mo yon, yung hirap. Tapos hindi naman ako pwede magbuhat-buhat maigi kasi nga may scoliosis ako. Yun yung iniisip ko pang isa. Kaya ewan ko. Bala na. Bala na. Lord, bala na kayo. So, magkano nagastos namin sa pagpapasliding window? Continuation nga ito ng pagpapagawa natin ng bahay, katas ng pagtatrabaho bilang DH. Bali 2018 pa nga ako nag-start nito guys, sa mga nakafollow sa atin. Kapag nga may budget ay saka lang nakakapagpagawa. So yung bintana nga ng kwarto namin, yung pinauna ko, 2 piraso. Tapos ngayon naman dito sa sala, bali 3 pieces naman ito guys. Yung grills nga pala ay kami na lang, kumuha na lang kami ng magwi-welding. Bali arawan. So magkano nga ang nagastos natin per bintana? Nasa 4,500 po. Reflective na yan, yung hindi kita sa loob kapag umaga at parang salamin siya sa labas. 3 piraso pa nga lang yan dahil yung pa lang ang kaya ng budget. So meron pa tayong 3 pa ulit na piraso at saka 2 maliit. O diba? Ipon-ipon na ulit. Ganun lang, dahan-dahan. Hanggat maliit pa yung mga anak, wala pang college dahil pag may nag-college na, naku, sigurado lahat ng budget mo doon na mapupunta sa tuition fee. Oh, kwentong peanut butter naman tayo. Etong si Kunyang, nagrereklamo yung amo kasi daw ang bilis niyang maubos yung peanut butter. 1 buwan lang daw ay ubos na. Wala naman daw kasing ibang palaman doon kung hindi yung peanut butter. Sabi kasi nung amo, yung isa daw niyang helper, hindi daw yan nauubos. Halos taon na daw, mag-expire na, hindi daw nauubos. Bakit daw siya 1 buwan lang ubos na? Kasi naman pala, yung palang kanyang worker dati, hindi naman pala gumagamit ng peanut butter. So, paano nga naman mauubos? Kahit nga naman taon niya, mag-expire na, hindi mo talaga mauubos. Siya ay inaraw-araw niya daw at wala naman daw ibang palaman. Tapos, tinapay. Puro ganito daw yung binibili sa kanyang breakfast. Explain ka kasi na ginagamit mo kaya nauubos. Anong gusto nila? Mag-expire na lang yan. Tapos, itatapon. Bumili ka na lang ng sarili mong Skippy. Mura lang naman to. Hello guys! So kasama natin ngayon yung mga bagong bayani ng Pilipinas. Charot! Mga bagong OFW dito sa Hong Kong, bagong salta. Yes. So kumustahan natin yung mga kalagayan nila. Okay ba yung mga amo? Okay ba dito sa Hong Kong? So ano yung mga first impression nila? So sino yung una sa inyo? Ako na. Sige. Ako si Annalyn Doria. Yes. Dumating ako dito nung September 23. Okay naman yung amo, may may ugali din. Siyempre lahat naman ng tao, mayroon kanya-kanyang ugali, di ba? So, tiyaga-tiyaga lang at maano rin natin yung ating mga pangarap sa buhay. Pag walang tiyaga, walang nilaga. So ano yung masasabi mo sa Hong Kong, te, na bagong salta ka dito sa Hong Kong? Ano yung masasabi mo naman? Maganda dito kasi nga compare sa ibang lugar kasi dito open lahat ng may day off every Sunday. Tsaka alam mo na yung klima, malamig yung klima, para lang nasa Pilipinas. Pareho pa ng oras, diba? Oo, parehas pa ng oras. Pagka tatawag ka sa pamilya mo, okay lang kasi parehas ng oras. Hindi kagaya sa Middle East na magkaiba ang oras. Kailangan paantayin mo silang gumising para matawagan. Oo. So ayan si ate. Ikaw naman, te. Ano masasabi mo, te? Hi, ako si Jenny. Nung May lang po ako dito sa Hong Kong. Okay naman sa mga amo. Mababait sila, wala akong problema sa kanila. Kaya katulad ngayon, hindi ko naman day off. Pero lumabas ako. Nagpaalam po ako sa kanila. Pinalabas siya, guys. Dahil po nakita ko yung post ni ate, Joanne. Yeah. Thank you sa mga clothes na mga pinamigay niya sa amin. Dahil mag-winter na po next week. Mag-start na po yung winter. Kaya thank you po sa kanya. Wow. Welcome. Ikaw. Hi, ako pala si Hannah May. Nandito ako, bago lang ako sa Hong Kong at dito masaya kasi may day off. Kung hindi ka man mag-day off, bayan. Hindi Oo. ka sa Middle East, walang bayan. Nakakain ka pa ng manok at baboy. May baboy. Lahat.
lahat ng pagkain nandito, kung ano yung nasa Pinas, parehas lang Middle dito. East, puro manok. Magiging manok ka. Ay, Middle ka rin? No. First timer ako dito at dito ako napunta rin sa First timer talaga siyang mag-abroad. So, itong kaming tatlo, Ex-abroad na, galing kami ng Arabic country. Kaya sa Saudi, syempre bawal ang baboy. So, kambing, tupa, camel, yun yung mga pagkain namin doon. Dito, lahat ng pagkain nandito. Tapos ayan, may day off nga, nai-enjoy natin yung day off and yung ating sweldo, syempre mas okay. Okay, Mas malaking tulong kayo sa pamilya. So kung gusto nyo mag-apply dito sa Hong Kong guys, ang agency lalagay ko sa comment section, Western Consultant. So iba-iba ang agency namin, merong Maris, merong Julish pa ako. Sa akin ay Adele. Adele, hindi ko alam yung mga agency. So kung gusto nyo mag-apply, comment down below guys and ilalagay ko yung agency, yung kanilang Facebook page. So ang magagastos dito kapag ex-abroad ka is almost 20,000 pababa, ayun lang. Pero sabi ni ate, magkano yung ginastos mo dito? Sa akin ay 35K. Ayun. So, may mga agency na gano'n. Pero syempre, na-hire na siya, may na siya. So, ginrap niya na. Pero nagbayad siya ng 35,000. Ang laki. So, ayan, dito na kayo sa Western Consultant. Yes. Oo. Doon na kayo mag-apply kasi medyo okay ang gastos. Magkano doon. gastos mo dito? 21 one time na bayad. Lahat na yan ikaw. Po, baka mga nasa 60 kasi nag-training pa ako dahil First lang kasi. mas malaki yung gastos niya kasi first time talaga siyang mag-abroad. So kaming mga ex-abroad na 20,000, siya lang pala yung Ako lang yung 35. malaki. Oo. Oo. Isang buwan ko sahod yun. May MMR ka na. Mga 60 ako. Grabe. So ako, ang unang bayad ko lang sa agency, 6,000 around 6,500, ganyan. Tapos yung balance ko noong paalis na ako. So kung mag-a-apply kayo, nasa comment section guys, yun lang. Bye-bye! Thank you sa Thank you! clothes. Marami pa rin nagtatanong nito sa akin kung ano daw ang pwedeng maisagot na maganda kapag tinanong kung bakit Hong Kong magtatrabaho. So ito pinakamagandang isagot nyo because Hong Kong is the safest country in the world. Ayan, maganda kasi ang batas talaga dito sa Hong Kong guys, as in pantay-pantay. Magbabakasyon sa Pilipinas, sino yung mga uuwi ngayong Pasko? So, ito yung mga kailangan natin, OEC, e-travel, tapos pasiguro nyo na lang dun yung inyong mga kontrata na may visa. Siyempre, dapat valid yung ating visa. Tapos, asikasuhin nyo na dito sa Hong Kong pa lang kasi para pag uwi nyo ng Pilipinas, hassle-free, wala na kayong iisipin pang iba. See you sa Pilipinas, yes, madidiligan ngayong Pasko.